Maaliwalas ang umagang yun sa bayan ng Munting Lawa. Sa harap ng patahian ni Mang Rafa at Aling Ella ay masaya ang takbo ng kanilang negosyo. Tila ba walang mangyayaring masama kailanman. Ang kambal na sina Leia at Nora, 14 na taong gulang at mga anak ng negosyante, ay masiglang nag-aayos ng mga sinulid, tela at sinampay ng uniforme ng mga estudyante na siyang produkto sa patahian. Kuya Romy, ito na po yung pinatahi ninyong pantalon. Sa uulitin po ulit, Kuya Romy. Basayang inabot ng kambal ang nakatupi ng pantalon ng isa sa mga suki nila. Nagpasalamat ang Ginoo dahil sa kahusayan ng kambal, dahil talaga namang nasunod ang gusto niya. Bukod sa pagiging magalang ng dalawa, ay masinop talaga sila dahil ito ang laging tinuturo ng kanilang mga magulang sa kanila. Nasa negosyo ay hindi ka lang dapat nakatingin sa kung ano ang kikitain mo. Dapat marunong ka rin makibagay sa kahit sinong makakaharap mo. Pagkabigay ng bayad ay umalis na kaagad si Mang Romy. Tuwang-tuwa naman ang kambal dahil may dagdag ipon na naman sila. Ano sa tingin mo, sis? Ilalagay pa natin ito ngayon sa alkansya o gagasasin natin? Baka nagugutom ka o meron kang gustong bilhin sa pamilihan. Siguro, ang gawin natin, yung 50 pesos ihulog natin. Tapos yung matitira, yun na yung ipang merienda natin sa palengke mamaya. Tapos pumunta tayo ng perya. Maganda nga yung naisip mo. Tara na at magpaalam na tayo kay mama at papa. Sige. Nagpunta na nga ang kambal sa opisina ng kanilang mga magulang para makapagpaalam. Naabutan nila roon si Tatay Rafa na may kausap sa telepono. Samantalang ang kanilang nanay Ella naman ay gumagawa ng disenyo ng damit sa malinis na papel. Ma, pa, magpapaalam po sana kami ni Nora. Pupunta lang po kami ng palengke para kumain. Tapos po, didiretso kami sa perya. Tapos naman na po kami sa gawain dito sa patahian eh. Tsaka kumita na po kami ng 150. Ihuhulog po namin yung 50 pesos sa alkansya namin. Tapos po, yung 100 ang gagamitin namin sa pambili ng pagkain at pagpunta sa perya. Payagan niyo na po kami, Mama at Papa. Please. Natuwa ang mag-asawa sa itsura ng kanilang mga anak kung paano makiusap. Nagkunwari pa silang hindi pumayag. Pero sa huli pinagbigyan din nila ang kambal. At hindi lamang yun, sinabi rin ni Tatay Rafa na ihulog na nila sa alkansyang 150 pesos na kinita nila sa pananahi. Binigyan na lang sila ni Nanay Ella ng tag-100 para meron silang panggasto sa pagkain sa palengke at sa perya. Laking tuwa ni Leia at Nora, kaya pinapak nila ng halik ang mga magulang. Kitang-kita ang saya sa mukha ng buo nilang pamilya. Wala silang kamalay-malay na yun na pala ang huling hapon na magkakasama silang masaya. Si Mang Rafa ay kilala sa kanilang lugar bilang mabuting tao. At si Aling Ella naman ay hindi rin nagpapahuli sa pagtulong sa mga kapitbahay. Kaya't kahit malit lang ang patahian nila, ay malaki ang respeto sa kanila ng buong komunidad. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ay nagkukubli ang selos at inggit ng ilang kamag-anak. Lalo na ang pinsang si Freddy at ang asawa nitong si Aguilar, na tila hindi matanggap na naungusan sila sa buhay ng masipag na mag-asawa. Pagsapit ng gabi, habang tahimik ang buong bayan at habang nag-aaliw ang kambal sa perya, ay ilang putok ang yumanig sa paligid ng Munting Lawa. Ilang kilometro lang mula sa tahanan ng mga Benene. Walang kamalay-malay sina Leia at Nora na may nangyari ng masama sa kanilang mga magulang. Pag-uwi nila ng bahay pasado 8:30 ng gabi, ay nagulantang sila nang makitang ama at ina na wala ng buhay sa loob ng sasakyan. Si Ginoong Rafa ay nakasubsob sa manibela ng kanilang sasakyang nakaparada sa gilid ng kalsada. Butas ang kanyang bungo dahil sa tama ng baril sa ulo. Si Ginang Ella naman ay 2 tama ng baril sa dibdib. Tila gumuho ang mundo ng kambal nang mapagtanto na patay na ang kanilang mga magulang. Kinabukasan ay nabulabog nga ang buong bayan nang matuklasang patay na sina Mang Rafa at Aling Ella. Ayon sa pulis na nag-iimbestiga, isa sa tinitingnang anggulo
ay binaril ni Mang Rafa ang kanyang asawa sa dibdib bago to nagpakamatay. Hindi yun mapaniwalaan ni Leia at Nora dahil alam nilang hindi ganun ang kanilang mga magulang. Kahit ang mga taga roon ay hindi rin naniniwala sa sinasabi ng pulis. Pero natagpuan kasi mismo ang baril na hawak-hawak pa ni Mang Rafa at wala nang ibang fingerprint na naiwan sa loob ng sasakyan bukod sa kanilang dalawa. Nagkaroon tuloy ng haka-haka ang ilang mga tsismosa na nagkaroon ng kalaguyo si Ginang Ella kaya ito nangyari. Hindi yun matanggap ng kambal dahil alam nilang mabubuting tao ang kanilang mga magulang. Nora, anong gagawin natin? Wala na sila mama at papa. Paano na tayo nito ngayon yan? Hindi ko rin alam, Leia. Pero isa lang ang sigurado ko. Hindi magagawa ni Mama ang binibintang sa kanya. Walang kalaguyo si Mama. At hindi siya magagawang saktan ni Papa. Alam ko yun. Pero wala na sila. Kahit anong gawin natin, hindi na sila babalik. Natatakot ako. Paano na tayo, Nora? Paano na tayo? Mama! Papa! Bakit niyo po kami iniwan kaagad? Kung sino man po ang gumawa nito sa inyo, Ma, Pa, makukuha niyo rin po ang hustisya. Nagyakapan na lamang ang magkapatid dahil sa matinding sakit ng kalooban na kanilang nararamdaman. Habang naghihinagpis sila sa nangyari, ay nakatayo naman sa hindi kalayuan ng mag-asawang Freddy at Aguilar. Parehong nagkukunwaring nagluluksa rin, ngunit kapansin-pansin ang bahagyang ngiti sa gilid ng kanilang labi. 3 araw ang lumipas pagkatapos ang masalimuot na insidente. Sa burol ni Mang Rafa at Aling Ella ay tahimik lang si Leia habang yakap ang kambal niyang si Nora. Parehong namumugto ang mga mata nila dahil sa kaiiyak. At pareho pa rin silang hindi makapaniwala sa biglaang pagkawala ng kanilang mga magulang. Tumayo si Nora at inayos ang kandilang natutunaw sa gilid ng kabaong ng mga magulang. Ngayon lang parang nag-sink in sa utak ko na wala na tayong mga magulang, Leia. Kaya nga. Pero nandito pa rin naman tayo para sa isa't isa. At meron pa rin naman tayong mga kamag-anak, di ba? Sina Tio Freddy at Tia Aguilar? Oh, bakit ganyan ang reaksyon ng mukha mo? Parang di mo naman alam ang dahilan. Mabait lang ang mga yun kapag kaharap ang mga magulang natin. Pero kapag nakatalikod na, kung ano-ano ng paninira ang ginagawa nila. Baka nga natutuwa pa sila na wala na sina Mama at Papa. Hindi naman siguro, Nora. Mga kamag-anak pa rin natin sila kahit medyo hindi nga maganda ang mga ugali nila. Pinsang buo ni Papa si Tio Freddy, kaya malamang sila ang mag-aaruga sa atin. Pati sa negosyong naiwan nila Mama at Papa. Basta, wala talaga akong tiwala sa kanila. Hindi ko alam pero iba ang kutob ko rin kay Tio Freddy. Simula nang mahuli siya ni Papa na naglalabas ng sikretong mga tahi. Kung sila ang maghahandle ng tahian, siguradong malulugi lang yun. Wala naman tayong magagawa. 15 years old pa lang tayong pareho. Wala pa tayo sa legal age para mag-handle ng ganung negosyo. Kailangan talaga may guidance ng mga nakatatanda at si Tio Freddy lang naman ang kamag-anak natin. Hindi na umimik si Nora dahil nakita na rin nila mula sa labas ang mga kamag-anak na pinag-uusapan. Ilang saglit pa ay pumasok na nga sa loob ng bahay sina Mang Freddy at Aling Aguilar. Nagmano ang kambal bago naupo ang mga yon malapit sa kanila. Mga anak, kinalulungkot ko nangyari sa pinakamamahal kong pinsan. Nakakabigla talaga to nangyari. Kumusta pala kayong dalawa? Hindi pa rin po okay, Tio. Magiging ayos din ang lahat, mga pamangkin. Kung ano man ang nagawa ng mga magulang nyo, sigurado akong pinagsisisihan nila mga yun. Ano pong ibig niyong sabihin, Tio? Iniisip niyo rin po ba na pinatay ni Papa ang mama ko? At pagkatapos nagpatiwakal din siya? Wala naman akong sinabing ganon, Nora.
Ang akin lang, kung may hindi sila Wala pong kabit si Mama. At hindi siya pinatay ni Papa. Hindi nila magagawang saktan ng isa't isa dahil mahal na mahal nila ang isa't isa. May pumatay po sa kanila. Nora, relax ka lang. Huwag mong sigawan sila Tio at Tia. Naudlot sa pagsasalita si Leia dahil nag-walk out na ang kanyang kakambal. Siya na lang tuluyang naiwan doon kaharap ng Tio Freddy at Tia Aguilar niya. Mapapansin sa mukha ng ginang na tila naiinis ito dahil sa inasal ni Nora. Tio, Tia, pasensya na po sa inasal ni Nora. Nasasaktan lang po ng husto yun sa nangyari. Naiintindihan naman namin yon, di ba mahal? Kahit kailan talaga yung si Nora, napakatabil ng bibig. Pasalamat na lang siya at nagluluksa tayo ngayon dahil kung hindi, masasampal ko talaga yan eh. Ikaw naman, hayaan mo na dahil nasasaktan pa yung tao. Naiintindihan ko naman. Salamat po, Tia. Ay, maiwan ko na nga muna kayo dyan at magtitimpla muna ako ng kape ha. Oh, mahal, pag-usapan yun ang dapat pag-usapan. Para alam ng pamangkin mo ang mangyayari pagkatapos ng libing ng pinsan mo. Pagpunta ni Tia Aguilar sa kusina, ay nag-usap na ng masinsinan sina Leia at Tio Freddy. Maraming ipinaliwanag ang Ginoo sa dalagita, lalo na patungkol sa naiwang negosyo ng kanilang mga magulang. Wala namang magawa si Leia kundi ang sumang-ayon na lamang ng sumang-ayon sa mga sinasabi ng kanyang tiyuhin. Huwag kayong mag-alala ng kambal mo dahil kami ng Tia Aguilar mo ang bahala sa inyo. Hindi namin nahayaang mapariwara kayong magkapatid. Sisiguruhin naming magiging maayos ang naiwang negosyo ng mga magulang nyo hanggang sa mag-legal age na kayo. Salamat po, Tio. Ay, walang anuman. Tila isang ngiting tagumpay ang umukit sa mukha ng Ginoong sakim. Lingid sa kambal ay hindi kabutihan ng hangarin ng mga kamag-anak nila. Lumipas pa ang mga araw. Pagkaraan ng burol ay dinalang kambal sa malaking bahay ni Namang Freddy at Aling Aguilar. Sa unang linggo'y maayos pa ang pakikitungo ng mga yun sa kanila. Ngunit sa mga sumunod na araw, linggo at buwan ay unti-unti na ngang lumabas ang tunay na kulay ng mag-asawa. Naramdaman na nga ng kambal ang kalupitan ng mga tiyo at tiya nila. Hanggang sa paglipas ng isang taon ay paulit-ulit ang kalupitan sa kanila. Umidad na ng 15 ang kambal, pero tila mas lalo lang silang naghirap. Leia! Nora! Ay, gising na! Alasin ko na! Maglinis na kayo ng buong bakuran bago kayo mag-agahan! Buksan niyo nga tong pinto! Di ba sinabi ko sa inyong walang maglalak dito? Dahil doon ay pinasira nga ng ginang ang doorknob ng kanilang kwarto. At pagkatapos ay saka sila binuhusan ng malamig na tubig. Basang-basa ang kambal nang bumangon sa kanilang kama. Galit na galit naman si Nora na napakuyom na lamang ng kamao at gusto nang lumaban. Pero pinipigil lang ni Leia. Sinabi ko naman sa inyong alas 5 pa lang, dapat gising na kayo. Maglilinis kayo ng bakuran tapos magluluto na agahan. Hindi kayo pwedeng kumain hanggang hindi kami natatapos mag-almusal ng tiyo ninyo. Ano? Oh, bakit ang sama mo kumakatingin ha, Nora? Ha? Bakit? Lalaban ka na, ha? Baka nakakalimutan mong paalamunin ko lang kayo rito. Kung ayaw nyo ng patakaran sa bahay na to, magsilayas na kayo at maging taong kalye. Sorry po, Tia. Bilisan nyo na riyan! Huwag nyo sirain ang araw ko! At huwag nyo rin hintayin ang Tio Freddy nyo pa ang pumunta rito. Dahil makakatikim na naman kayo na sinturon doon. Pagtalikod ng ginang ay susuguri na sana sa ni Nora. Pero humawak kaagad si Leia at sabay silang napaupo sa basang kama. Bakit mo ako pinigilan, ha? Gusto mo bang mapalayas tayong dalawa, ha? Nakita mo ba yung ginawa sa atin? Nung isang gabi, hinagupit tayo ng sinturo ni Tio. Tapos hindi tayo pinakain ng hapunan. Ngayon naman, sinira niya yung kandado ng kwarto natin at binuhusan tayo ng malamig na tubig. Nakatao pa ba yung mga ginagawa nila sa atin, ha? Mas gugustuhin ko ng mapalayas kaysa magtiis sa pagmamalupit nila. Saan tayo pupulutin kapag pinalayas tayo ng mga yon, ha?
Nag-iisip ka ba, Nora? Ikaw ba? Nag-iisip ka ba, ha, Leia? May sarili tayong bahay, Leia. May patahian tayo. May kotse ang mga magulang natin. Babawiin ko ang mga yun. Wala na yung bahay natin. Anong sinabi mo? Wala na nga yung bahay. Pati yung kotse. Paano? Narinig ko sila Tiyo at Tia kagabi. Nalulugi na yung tahian, kaya binenta nila yung bahay sa kakotse. Dahil doon, nabayaran lahat ng utang. At nakakabawi-bawi na ulit yung negosyong iniwan sa atin nila Mama at Papa. Pero wala na tayong bahay. Kaya kung papalayasin tayo rito, magiging taong kalye talaga tayo katulad ng sinabi ni Tia. Ang kapal talaga ng mukha nila. Yung bahay na nga lang yun ang alaala sa atin nila Mama at Papa. Pinenta pa nila. May tahian pa namang natitirahan, Nora. Sa tingin mo ba, ibibigay nila sa atin yun? Mga sakim sila, Leia. Kaya gagawa sila ng paraan para pati yung tahian na yun mapunta sa kanila. Napaiyak na nga ng tuluyan si Leia dahil sa sinabing yun ng kanyang kakambal. Naantala lang sila nang marinig ulit ang sigaw ng kanilang tiyahin na halatang galit na. Marami pang paghihirap ang pinagdaanan ng kambal sa kamay na mapang-abuso nilang tiyo at tiya. Ilang beses silang nakaranas ng pananakit at gutom at kung ano-ano pa. Isang gabi, pagkatapos maghugas ni Nora ng mga pinagkainan nila, nagtungo siya sa likod bahay para magtapon ng mga basura. Naiwan sa loob ng sala si Leia na nag-aayos ng mga kalat doon. Nang malapit na sa basurahan, ay nakita ni Nora ang tiyo at tiya niyang palihim na nag-uusap. Dahil doon ay nagtago siya sa isang sulok at palihim na nakinig sa usapan ng dalawa. Paano ang gagawin natin ngayon yan, ha, Freddy? Narinig mo naman ang sinabi ng abogado na yon. Hindi mapapasa atin ang tahian dahil nakapangalan ito sa kambal. Ay, ang dami ko na inaksay ang pawi sa tahian na yan, ha? Lalo na ngayon na mas nakikilala na ulit. Hindi ako papayag na mapunta sa mga pamangkin mo yan. Masasayang ang pinaghirapan natin. Ano gagawin natin ngayon, ha? Dapat makaisip ka na ng paraan. Tama. Kailangan makaisip ng paraan habang wala pa sila sa tamang edad para mabawi ang tahian. Hindi na dapat magtagal pa ang mga batang yan dito. Hindi natin yan napapalitan hanggat nabubuhay sila. May naisip na akong paraan na siguradong magugustuhan mo, mahal ko. Nang ipaliwanag ni Mang Freddy ang plano, ay kitang-kita nga ang tuwa sa mukha ng kanyang asawa. Subalit nanlaki naman ang mga mata ni Nora dahil sa mga nalaman na. Napalunok siya sa takot sapagkat hindi niya lubos maisip na makakaisip ng ganong kasama ang kanyang tiyuhin para lamang mawala silang magkapatid sa landas na mga ito. Nanginig ang buong katawan ni Nora dahil alam niyang kapahamakan ang naghihintay sa kanila ni Leia. Kailangang malaman kaagad to ni Leia. Pabalik na sana sa loob ng bahay para sabihin sa kakambal ang nalaman na. Pero nauna na siya ng mga sakim na tiyo at tiya sa sala. Tinawag silang dalawa at doon na nga naghayag ang Ginoo. Nagdesisyon na kami ng Tia Aguilar nyo. Bukas na bukas din ay sasama namin kayo at magbabakasyon tayo doon ng 3 araw. Talaga po, Tiyo? Oo naman. Naisip namin na masyado na kayong nakukulong rito sa bahay. Kaya dapat naman na mag-enjoy din tayo. Lalo na kayo. Alam kong kahit 1 taon na rin ang pangyayari, masakit pa rin sa inyo ang pagkamatay ng mga magulang nyo. Dahil anibersaryo na nila sa Makalawa, magbabakasyon tayo. At pag-uwi, dadalaw tayo sa puntod nila. Salamat po, Tiyo. Nora, narinig mo ba ang sinabi nila Tiyo Freddy at Tia Aguilar? Ang saya, di ba? Bakit parang hindi ka masaya, Nora? Po, hindi naman po sa ganun. Parang lugi ka pa, Nora, ha? Kung ayaw mong sumama, edi magpaiwan ka rito. Pero hindi ka namin bibigyan ng panggastos mo dito at bahala ka sa buhay mo na magutom. Napatango na lamang si Nora. Kahit ang totoo, ayaw niyang sumama sila ni Leia. Pagkatapos ng pag-uusap nila,
ay excited na nag-ayos ng mga gamit ang kakambal niya. Pero binasag niya yun sa pamamagitan ng pagsasabi ng kanyang mga narinig. Hindi naniwala si Leia at naging dahilan pa ito ng alitan nilang magkapatid. Napabuntong hininga na lamang si Nora nang makitang umiiyak na naman ang kanyang kakambal. Bakit ba ayaw mong maniwala sa mga sinasabi ko, Leia? Galit ka lang sa kanila kaya nag-iimbento ka. Hindi nga ako sabi nag-iimbento! Bakit nagagalit ka na naman ba ha? Gusto ko lang naman na maglibang kahit ng ilang araw Sa dami ng paghihirap na dinaranas natin dito. Kahit isang araw lang, Nora. Gusto ko ng kapayapaan. Pero iba ang pinaplano nila. Sana naman maintindihan mo yun. Wala na akong paki sa mga plano ng tiyo at tiya natin, Nora. Ang gusto ko lang, makaalis dito. Diba? Yun din naman ang gusto mo. Ang ibig mong sabihin, sasamantalahin natin ang pagkakataong yun para makaalis sa poder nila. Oo. Pero paano ang patahian na iniwan sa atin nila mama at papa? Hindi pa natin yun babawiin? Bahala na sila. Gusto ko na lang na makapagsimula ng bagong buhay. Kapag nakaligtas tayo sa kanila, lumayo na tayo. Magsimula tayo ng bagong buhay, Nora. Makakaya natin yun dahil magkasama tayong dalawa. Lumapit si Nora sa kakambala sa katuniyakap ng mahigpit at sabay silang napaiyak. Nagkasundo sila sa iisang layunin na takasan ng masalimuot nilang buhay sa ilalin ng tiyo at tiya. Pagkatapos mag-ayos ng mga gamit, ay sabay silang nagdasal at nanghingi ng gabay mula sa Panginoon. Kalaunan ay nakatulog din sila nang magkatabi at magkayakap. Kinabukasan ay maagang bumiyahe ang apat. Puno ng katahimikan ang loob ng van na para silang nilalamon. Magkahawak lamang ng kamay ang kambala habang parehong kinakabahan sa kung anong maaaring mangyari. Matapos ang halos 5 oras na biyahe, huminto ang sasakyan sa isang gilid ng kakahuyan. Dito na nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Nagkatinginan ng magkapatid dahil alam na nila ang mangyayari. Pero nagpanggap silang walang alam para hindi mahalata. Dito na po ba tayo? Akala ko po ba sa resort tayo, Tiyo? Nasa gitna po tayo ng kakahuyan Nagpasya kami ng Tia Aguilar mo na magbakasyon naman tayo sa tahimik na lugar. Ay, bumaba na kayo at maglalakad tayo papasok ng kakahuyan. Nandun kasi sa dulo yung bahay bakasyonan na inupahan namin. Nanahimik na si Nora at napatingin na lamang sa kanyang kapatid. Ilang saglit pa, ang hangin ay para bang mayroong ibinubulong at ang mga dahon ay tila gumagalaw sa paraang hindi normal. Parang may mga matang nakatingin mula sa dilim. Napamasid na naman ang magkapatid habang magkahawak ng kamay. Kukuha lang ako ng tiyempo. Tapos, tatakbo na tayo, ha? Sabi ko naman sa'yo, diba? Hindi totoo yung bakasyon na sinasabi nila. Kinakabahan ako, Nora. Huwag kang kabahan. Kasama mo ko. Hindi natin iiwan ng isa't isa. Anong pinagbubulungan nyo dyan, ha? Magmadali nga kayo't nahuhuli na kayo. Pati ba naman dito ang kukupan nyo? Mahal, huwag ka nang magalit. Araw to ng bakasyon natin. Konting tiis na lang at makakarating na rin tayo doon sa pupuntahan natin. Oo, talagang kaunting tiis na lang. Magmadali na kayo, Leia, Nora! Opo. Sumunod na nga kaagad ang kambal sa kanilang tiyo at tiya. At halos 1 kilometro na silang naglalakad sa gitna ng masukal na kagubatan ay hindi pa rin nila nararating ang sinasabing bahay bakasyonan. Alam naman nila pare-pareho na wala talagang matutuluyan sa lugar na yon. Dahil doon ay mas lalong kinabahan si Leia. Napahigpit ang kapit niya kay Nora na alerto pa rin sa paligid. Ilang saglit pa ay nagpasa na nga ang kanilang tiyo at tiya na tumigil. Inilatag ng dalawa ang mga pagkain at inalok na sila. Noong unay ayaw pa nga sanang kumain ang magkapatid. Pero nang makita nilang kumain din ang mag-asawa, ay sumunod na rin sila. Nasiguro na kasi nilang walang laso ng pagkain. At mabilis na lumipas ang oras
Marami pa silang napag-usapan patungkol nga sa mga plano sa naiwang negosyo ng magulang ng kambal. Inabot na sila ng 3:00 ng hapon kaya hindi na nakatiis si Leia. Tia, Tio, akala ko po ba pupunta tayo sa isang bahay bakasyonan? Bakit kanina pa po tayo rito sa gitna ng gubat? Camping po ba ang gagawin natin? Anong natin ang sinasabi mo? Walang natin, Leia, ha? Walang bakasyon na magaganap. Hindi yun totoo. Sinabi ko naman sa'yo kagabi, Leia. May masama silang plano sa atin. Kaya nila tayo tinala rito. Kaya tara na at umalis na tayo. Isumbong natin sila sa mga pulis. Kaagad hinatak ni Nora ang kakambal at nang akma na silang aalis ay biglang tumayo si Mang Freddy at may dinukot sa bag nito. Umalingaw-ngaw ang putok ng barela na tumama sa isang puno na malapit sa magkapatid. Napahinto ang mga dalagita habang ang tiyo at tiya nila ay naririnig nilang nagtatawanan sa likuran. Sige, tumakbo kayo. Parang maging pataba na lang kayo sa kagubatan. Harap dito. At huwag kayong magtatangkang humakbang. Dahil hindi ako magdadalawang isip na pasabugin ang mga bungo nyo. Tio, ano po ang gagawin niyo sa amin? Wala namang kaming gagawin sa inyo. Magbakasyon nga ang gusto mo, di ba? Kaya ngayon, tutuparin namin yun ng Tia Aguilar nyo. May iiwang kayong dalawa rito. Huwag niyo po kaming iwan dito. Hayaan mo na sila, Leia. Mga halangang kaluluwa ng mga yan. May araw din kayo. Isang malakas na sampalang pinaunday ni Aling Aguilar sa pisngi ni Nora. Sinundan pa yun ng pagsabunot hanggang sa humandusay sa lupa ang kawawang dalagita. Dahil doon ay napaiyak na ng tuluyan si Leia habang pinagmamasdan ng kaawa-awang kakambala na ginugulpi ng tiyahin nila. Matagal ko nang gustong gawin yan sa'yo eh. Pasalamat ka talaga, ha? Dahil naaawa pa ako sa'yo, Bruhilda ka. Ikaw ang Bruhilda! At talagang sumasagot ka pa, ha? Ano yan, mahal? Hayaan mo na sila. Dahil hindi na rin naman makakabalik ang mga yan kahit anong gawin nila. Habang nakatutok ang barela, ay hinihila ni Freddy ang lubid mula sa baga at mabilis na tinalian ng mga kamay ng kambal. Tumulong na rin ang kanyang asawa na panay pa rin ang pananakit, lalo na kay Nora. Tuwang-tuwang matabang ginanga habang pinagmamalupitan ng mga pamangkin. Huwag kang mag-alala dahil hindi naman kayo mamamatay agad. May mga pagkain kaming iniwan sa inyo. Makipag-unahan na lang kayo sa mababangis na hayop na makakaamoy niyan. Eh kung gusto nyo, hayaan yung kagatin kayo ng mga hayop. O baka may kung anong nilalang dito na pumatay sa inyo. Nagpumiglas ang dalawa, kaya pinagsasampal na naman sila ni Tia Aguilar. Natuwang-tuwa talaga sa mga nakikita. Binugbog niya ng husto si Nora. Halos malamog ang mukha nito, kaya hindi na rin muna sila nagpumiglas pa. Tio, Tia, bakit niyo po ginagawa sa amin to? Pamilya niyo po kami. Huwag niyo po kaming iwan dito para mamatay. Bakit ko naman gagawin yun? Kung yung pinsang buo ko nga, natatay nyo, napatay ko. Kayo ba kaya na mga walang kwentang paslit? Ano pong sinabi niyo, Tio? Sinasabi ko na nga ba, may kinalaman kayo sa pagkamatay ng mga magulang namin. Mga sakim kayo! Kinuha niyo ang lahat sa amin! Kapag nakawala ako rito, gagantihan ko kayo! Ah! Ang angas mo talagang babae ka no? Eh kung paputukin ko kaya yung ulo mo, katulad ng ginawa ko sa tatay mo. Sige, gawin mo! Patayin mo na ako, Tio! At sinisiguro ko po sa inyo na kahit sa hukay, babangon ako para magiganti! Ah! Barilin mo ng hayang sutil na yan! Nanggigigil ako sa bunganga niyan eh! Manahimik kang tambuhala kang babaeng pangit ka! Kapag nakawala ako rito, babalikan ko kayo! Maghihiganti ako dahil sa ginawa niyo sa mga magulang namin! Malalakas na sampal, suntok, sipa at sabunot na naman ang natikman ni Nora sa kamay ng malupit niyang tiyahin. Si Leia naman ay umiyak na lang ng umiyak habang takot na takot sa maaaring mangyari sa kanila sa gubat. Matapos ang matinding pananakit at pangungutya,
ay umalis na ang mag-asawang Sakim at iniwang sugatan sina Leia at Nora. Walang nagawa ang kambal kundi ang mag-iyakan na lamang habang unti-unting lumulubog ang haring araw. Maya-maya pa nga nang tuluyang dumilim ang paligid at unti-unting napalitan ng takot ang katahimikan ng gubat. Napansin ng kambal na tila may mga aninong gumagalaw sa paligid. Malamig ang ihip ng hangin at sa bawat pagdampi nito sa kanilang balat ay matinding kilabot ang hatid. Nora, may gumagalaw sa mga puno. Parang may mga tao o hayop. Anong gagawin natin? Natatakot na ako. Baka dito na nga tayo mamatay. Sipain mo yung bato sa paa mo, dali! Huwag ka matakot dahil nandito ako! Kasama mo ako, Leia! Pagkasipa ng bato ay kaagad na kinuha yun ni Nora kahit nakatali ang kanyang mga kamay. Kiniskis niya roon ang tali hanggang sa maputol ang paunti-unti ito. Nang makakawala na siya, ay dali-dali niyang nilapitan ang kakambal at kinalagan din ito. Yumakap si Leia sa kanya ng maigpit habang umiyak sa pinaghalong takot at lungkot. Inalo niya ang kapatid hanggang sa gumaan ang pakiramdam nito. Makakaalis tayo rito at makakaganti tayo sa mga walang yang yun. Pangako! May mga gumagalaw na kung ano sa paligid, Nora. Dahil doon ay nagmadali na sila sa pagtahak sa madilim na kagubatan. Kahit walang nakikita, ay sinikap nilang makaalis doon sa pamamagitan ng pangangapa. Ramdam pa rin ang kakaibang mabigat na presensya sa paligid at ang mga hindi pangkaraniwang nilalang na tila nagmamasid sa kanilang mga kilos. Hanggang sa biglang may bumagsak sa harapan nila na isang nilalang na kalahating tao at kalahating hayop. Mabalahibo ito at may mapupulang mga mata. Pero hindi lamang yun ang dumating dahil may dalaw pang sumulpot na pawang may mahabang dilang nilalang na walang mga ilong. Lumulutang ang mga mata at parang suso sa dagat ang anyo. Sa sobrang pagkagulat ay hindi nakagalaw ang kambal at hindi rin nila nagawang makasigaw. Sumiksik lamang sila sa isang sulok habang tila papunta sa kinaroroonan nila ang nakakatakot na nilalang. Nora, anong klaseng halimaw yan? Hindi ko rin alam, Leia. Diyos ko po, anong klaseng kupat to? Mamamatay na talaga tayo, Nora. Hindi na tayo makakabalik sa atin. Natatakot ako. Natatakot ako. Okay lang yan, Leia. Kasama mo ko, kapatid ko. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari sa atin. Hawakan mo ng mahigpit ang kamay ko. Sabay na pumikit ang kambal habang magkayakap at magkahawak ang mga kamay ng mahigpit. At takot na nilang tinanggap na hanggang dito na lamang ang kanilang kapalaran. Subalit sa halip na lapain sina Leia at Nora ng mga nakakatakot na mga nilalang, ay nagpalakad-lakad ang mga ito paikot sa kanila. Napadilat na lamang sila dahil sa ingay na gawa ng mga yabag ng mga halimaw. At pagkatapos noon ay binalot na sila ng itim na usok. Napuno ang paligid ng bulong na wikang hindi nila maintindihan. Sinundan pa yun ang nakapangingilabot na tinig ng mga engkanto. Mga batang inalipusta at mga kaluluwang hindi na makita ang liwanag. Kayo ay tumapak sa aming kabundukan na walang kapahintulutan. Maniwala po kayo sa amin. Hindi po namin intensyon na mapunta sa lugar na to. Huwag niyo po kami sasaktan. Mga batang inalipusta at mga kaluluwang hindi na makita ang liwanag. Anong ginagawa niyo rito sa aming kabundukan? Kalapastanganan ng pagpasok dito ng walang kapahintulutan. Niligaw po kami rito ng mga sakim naming tiyo at tiya. Wala po kaming kasalanan. Kung meron mang may kasalanan ay sila yun. Kaya sa kanila po kayo magalit. Huwag po sa amin. Mga batang inalipusta at mga kaluluwang hindi na makita ang liwanag.
Dahil sa pagtungtong nyo sa aming kagubatan ng walang pahintulot, kayo ay aming tatatakan. Lumabas ang engkantong may katawan ng lalaki pero walang mukha. Sa halip ay may isang bunganga sa dibdib nito ang nagbigkas ng mga wikang hindi nila maintindihan. Dahil doon ay nagyakapan na lang ulit ang magkapatid na takot na lalo sa mga nangyayari. At ilang saglit pa ay narinig na nga nila ulit ang engkanto na nagsalita ng nakakakilabot na bagay. Dahil sa inyong ginawang mga lapastangang nilalang, kayo ngayon ay magiging aswang uhong. Pagkatapos bigkasin ng engkanto ang mga katagang yun, ay biglang sumakit ang katawan ni Leia at Nora. Ang kanilang mga matay bigla na lamang lumuwa at ang kanilang mga ilong ay unti-unting nawala. Ang bibig nila'y naging bilog na parang itim na balon na may matatalim ng ngipin. Ang balat nila'y naging madulas na parang sinabuyan ng langis na malagkit. At sa kanilang dibdib ay tumubo ang isang itim na kabuti. Anong nangyayari sa atin, Nora? Hindi ko alam. Anong ginawa niyo sa amin? Simula sa oras na ito, sa tuwing hahalik ang araw sa karagatan, sa tuwing sasapit ang kadiliman ng gabi, ay magpapalit kayo ng anyo bilang isang aswang uhong. Matatakam kayo sa lahat ng nilalang na may sariwang dugo at karne, mapatao man o hayop. Sa tuwing makakapambiktima kayo, ay mag-iiwan ito ng itim na kabuti. Bilang tanda na kayo ang may gawa ng karumal-dumal na krimen. Ito ang bubuhay sa inyo at magbibigay ng kakaibang lakas para sa galit at paghihiganti. Humayo kayo at gawin ang inyong misyon. Pagkatapos sabihin niyo ng itim na engkanto, ay unti-unti siyang naglaho sa dilim. Pati na rin ang 3 pang halimaw na nagpapaikot-ikot sa kanila na may gawa ng itim na usok. Nang mawala ang mga yun, ay unti-unti ring bumalik sa dating anyo ang kambala at parehong nawalan ng malay tao. Kinabukasan, nagising ang magkapatid dahil sa ingay ng mga ibong humuhuni. Napatakan pa sila ng tubig hamog, kaya halos magkasabay silang napabalikwas ng bangon. Matapos magkatinginan, ay naalala nila ulit ang nangyari. Kaya mabilis silang nagyakapan gawa ng takot. Nora, totoo ba yung nangyari kagabi sa atin? Naging mga halimaw tayo? Malamang panaginip lang yun. Hindi yun panaginip, Nora. Tingnan mo yung palibot natin. Ang daming itim na kabuti. Muli silang nagkatinginan at sabay na naalala ang sinabi ng itim na engkantong nakainkwentro nila kagabi. Simula sa oras na ito, sa tuwing hahalik ang araw sa karagatan, sa tuwing sasapit ang kadiliman ng gabi, ay magpapalit kayo ng anyo bilang isang aswang uhong. Matatakam kayo sa lahat ng nilalang na may sariwang dugo at karne, mapatao man o hayop. Sa tuwing makakapambiktima kayo, ay mag-iiwan ito ng itim na kabuti. Bilang tanda na kayo ang may gawa ng karumal-dumal na krimen. Ito ang bubuhay sa inyo at magbibigay ng kakaibang lakas para sa galit at paghihiganti. Humayo kayo at gawin ang inyong misyon. Diyos ko po, totoo nga yung pagiging halimaw natin kagabi, Nora. Magiging halimaw na tayo. Anong gagawin natin? Huwag mo na munang isipin yun, Leia. Tara na at umalis na tayo rito sa nakakatakot na gubat na to bago pa magpakita yung itim na engkanto sa atin. Dali-dali na nga nilang nilisan ang nasabing lugar at hindi sila tumigil kahit pagod at gutom na sila pareho. Halos kalahati ng araw ang ginugol nila hanggang sa makalabas na ng nasabing gubat. Nang nasa masukal na kalsada na sila, ay sinundan na lamang nila ang daan na yun. Hanggang mga pasado 5:30 ng hapon ay may nakita silang ilang kabahayan. Dali-daling tumakbo ang magkapatid at humarap sa mga tao.
Pwede niyo po ba kaming tulungan? Uhaw at gutom na po talaga kami ng kambal ko. Nawala po kami sa gubat dahil niligaw kami ng tiyo at tiya namin. Parang awa niyo na po sana. Kahit makakain lang kami ngayon ng kaunti o makainom. Hindi po kami masasamang mga tao. Isang ginang na nagngangalang Salome ang nagbigay sa kanila ng tinapay at tubig. Mahirap lang din ang ginang, kaya katiting lang din ang naibigay niya na pinagpasalamat naman ng kambal. Matapos pansamantalang naibsan ang gutom na nararamdaman, ay lubos silang nagpasalamat sa ginang. Inaya pa silang doon muna matulog. Nasasang-ayunan na sana nila. Pero nagsimula ng makaramdam ng hindi maganda si Leia. Nora, may kakaiba akong nararamdaman sa loob ng katawan ko. Parang may kung anong init na gustong kumawala. Parang may... Gusto kang kainin? Paano mo nalaman? Nararamdaman ko na rin ngayon, Leia. Lumalakas ang pang-amoy ko sa sariwang dugo at karne sa paligid. Ganito yung sinabi ng itim na engkanto. Kapag palubog na ang araw, matatakam tayo sa kahit anong klase ng sariwang dugo at karne. Magiging halimaw na naman tayo. Kailangan na nating umalis sa lugar na to. Napagpasya na nilang lisanin ang lugar. Pero bigla namang lumabas ng kubo si Aling Salome. Nakangiti yun sa kanila at sinabi na handa na ang tutulugan ng kambal. Nang makita nilang ginang, ay mas lalong tumindi ang init ng pakiramdam sa loob ng katawan nilang gusto nang kumawala. Hanggang sa tuluyan ng lumubog ang araw at hindi na nila nakontrol ang sarili. Unti-unting nagpalit ng anyo ang magkapatid bilang aswang uhong at walang pag-aalinlangan nilang dinamba si Aling Salome hanggang sa bawian nito ng buhay. Pagkatapos nilang iwan ng lasug-lasug na katawan ng kaawa-awang ginang, ay unti-unti yung tinubuan ng mga itim na kabuti sa iba't ibang parte ng katawan. May maliit at may malalaki. At hindi lang doon natapos ang karumal-dumal na krimen dahil sinalakay din nila ang iba pang 6 na kabahayan. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng kamatayan sa dakong yun at wala silang itinirang buhay. Bata, matanda, o maging hayop. Nang mapagtanto nila ang mga nagawa, takot silang nagkatinginan sa harap ng mga biktima na unti-unti nang tinutubuan ng itim na kabuti. Ano tong ginawa natin, Nora? Pinatay natin yung mga tao rito, pati yung mga alaga nilang hayop. Mamamatay tao na tayo. Ang sarap sa pakiramdam, Leia. Busog na busog ako. Anong sinasabi mo, ha? Naririnig mo bang sarili mo? Pati ba ang utak mo? Sinakop na ng pagiging halimaw? Ayaw ng kalooban ko tong nangyayari. Pero hindi mapigilan ng isip at pagdanasa ako na maging masaya, Leia. Busog na busog ako. Ayoko nito, Nora. Ayoko maging aswang uhong. Ayoko maging mamamatay tao katulad nila Tio Freddy at Tia Aguilar. May magagawa ba tayo para rito? Ito ang binigay sa atin ng itim na engkanto. Bakit di na lang natin yakapin? Natigilan na si Nora dahil tumakbo palayo ang kakambal niya dahil sa sobrang takot sa kanilang nagawa. Sinundan niya ang kakambal hanggang sa mapunta na naman sila sa kakahuyang malapit doon. Ramdam ang katahimikan ng gabi, ngunit hindi payapa. Sa bawat hakbang ng kambal ay kumikislap ang kanilang madulas at makintab na balat sa liwanag ng buwan. Ang kanilang mga matay nakaluwa at parang galit na galit sa mundo. Paghinto nila ay muli niyang pinagmasdan ang sarili at muli siyang naiyak. Tumayo naman sa likuran niya ang kambal habang seryoso siyang pinagmamasdan. Ayoko maging halimaw. Ayoko maging ganito. Bakit hindi na lang ako namatay sa kamay ng mga sakim kong tiya at tiyo? Natatakot ako sa sarili kong anyo. Hindi ko ito matatanggap. Leia, hindi tayo dapat matakot sa anyo natin ngayon. Hindi tayo nabuhay sa mundong to para lang masaktan. Gagamitin natin ang pagiging aswang uhong
para makapaghiganti sa mga sakim nating kamag-anak. Lalo na sa ginawa nilang paninira sa pamilya natin, sa pagsira sa pagkatao ni Mama at Papa, at sa pagpatay sa kanila. Gusto ko ang sinasabi mong yan. Pero natatakot ako na baka hindi na naman natin makontrol ang mga sarili natin, Nora. Nakita mo ba yung ginawa natin doon sa mga tao kanina? Pinatay natin yung taong nagpakain sa atin at balak magpatuloy sa atin. Pati yung mga inosenteng tao at hayop. Wala tayong itinira, Nora. Naririnig ko pa rin ang mga boses nilang nagmamakaawa hanggang ngayon. At ang ikinatatakot ko, kahit ayokong gawin ang bagay na yon, pero parang natutuwa ako sa nangyayari. Takam na takam ako sa kanila. Yakapin mo na lang kesa labanan, Leia. Mas madali mong matatanggap ang lahat. Ayoko magpasakop sa pagiging halimaw, Nora. Hindi ako to. Hindi tayo to. Hindi tayo mga halimaw. Oo, hindi tayo mga halimaw. Pero ginawa tayong halimaw ng mga taong nakapaligid sa atin. May dahilan kung bakit tayo naging aswang uhong. At gagamitin ko ang dahilang yun para makaganti sa pumatay sa mga magulang natin at sa nanira ng buhay natin. Pangako ko sa iyo, Leia, pagkatapos nating maipaghiganti sila Mama at Papa, hahanap ako ng paraan para makalahya tayo sa sumpa ng itim na engkanto. Hindi ako titigil hanggat hindi nakakakuha ng gamot para maalis tayo sa pagiging aswang uhong. Sa ngayon, gamitin natin ang lakas na to katulad ng sinasabi ng itim na engkanto. Gawin natin ang misyon natin sa buhay. Pagbayarin natin sila Tio Freddy at Tio Aguilar. Natatakot ako na baka habang tumagal, hindi na tayo makabalik. Huwag kang matakot, Leia. Pansinin mong mabuti. Kahit hindi na normal ang anyo natin, mulat pa rin naman ang mga diwa natin. Ibig sabihin lang nito, alam pa rin natin ang ginagawa natin. Alam pa rin natin ang tama at mabuti. Yung nangyari sa kanila, dala lang yun ang sobrang pananabik natin. Pero naniniwala akong makokontrol din natin ang sarili natin. Kaya sa halip na tuluyan tayong magpakalulong o matakot sa pagiging aswang uhong natin, gamitin natin to bilang sandata laban sa mga walang yan nating tiyo at tiya. Dahil sa sinabing yun ni Nora, ay huminahon ng kanyang kakambal at tumigil sa pag-iyak. Nagyakapan ulit sila at nanatili na muna sa kakahuyan hanggang sa sumikat ang araw. Nang nasaan yung tao na sila, ay kagad silang umalis sa lugar na yon dahil nakarinig na sila ng mga sigawan mula sa kabahayang sinalakay nila kagabi. Nalulungkot man sa nagawa nila, ay tinanggap na lamang nila ang lahat dahil wala na rin naman silang magagawa pa. Nagpatuloy sila sa pagtahak sa masukal na daan hanggang sa may nakita silang matandang lalaki na namumulat ng tuyong kahoy. Payat yun at may tangkay na buntal na sumasayad sa lupa. Sa kaliwang kamay naman ay bitbit ng matandang lalaki ang isang bayong ng mga halamang gamot. Nora, iwasan natin siya. Baka maghinala siya sa atin. Matanda lang siya. Wala siyang magagawa laban sa atin, Leia. Ayoko siyang saktan. Teka, parang may kakaiba sa matandang lalaki. Oo nga, nararamdaman ko rin. Delikado ang matandang yan kaya tama ka. Dapat umiwas tayo sa kanya bago pa siya may gawin sa atin. Baka isumbong pa niya na tayong gumawa ng krimen din sa kabahayan. Naudot na sa pag-uusap ang magkapatid dahil pagtingin sa kanila ng misteryosong matandang lalaki ay bigla itong ngumiti. Dahil doon ay mas lalong kinabahan at naalarma ang dalawa. Nagmadali sila sa paglalakad hanggang malampasan ng matandang Ginoo na sinusundan lamang sila ng tingin. Nang medyo makalayo-layo na, ay nakahinga sila ng maluwaga. Sabay pa nila yung nilingon at laking gulat nila dahil bigla yung nawala na parang bula. Saan nagpunta yung matandang yun? Sinasabi ko na nga ba, hindi siya ordinaryong matanda, Nora. Baka siya yung engkantong itim na nagbigay sa atin ng sumpa ng pagiging aswang uhong.
Mukha ba akong engkantong itim sa inyo? Napasigaw ang kambal at sa sobrang gulat ay pareho pa silang napaupo sa lupa. Ngumiti naman ang Ginoo at naglahad sa kanila ng kamay para makatayo. Huwag kayong matakot, Leia at Nora. Alam ko na dadaan kayo rito kaya sinalubong ko na kayo. Paano mo kami nakilala, ha? Paano kung sabihin naming hindi kami yung tinutukoy mo? Kayo yung kambal na iniligaw sa kakahuyan, di ba? Mga anak kayo ni na Rafa at Ella. Siya nga yung itim na engkanto, Nora. Umalis na tayo rito. Baka dagdagan pa niya ang sumpa sa atin. Hindi nga akong itim na engkanto. Ako si Tatang Tiburcio. Albularyo ako na nagpapagala-gala rito dahil sa inyo. Noong nakaraang taon, nagkaroon ako ng pangitain at pinapunta ako sa lugar na ito ng tadhana. Matagal ko nang hinihintay ang pagdating ninyo. Salamat at nagkatagpo rin tayo. Ano po ang ibig niyong sabihin? Kayo ang mga tinatakan ng itim na engkanto, hindi ba? Pinili nila kayo para bigyang buhay ang sumpa sa mga taong naninira sa kanilang kagubatan. Pinili nila kami? Pero hindi po namin to ginusto. Alam ko. Kaya nga ako narito mula sa malayong lugar. Matagal na kayong pinakita sa pangitain ko, katulad nga ng sinabi ko. Noong nakaraang taon pa. Matutulungan niyo po ba kaming makalaya sa sumpa? Oo, pero hanggang di ko pa nakukumpleto ang mga sangkap, hindi ko magagawa yun. Sa ngayon ay nandito ako para pansamantalang remedyohan ang pagiging aswang ninyo. Kung susundin at gagawin niyo mga sasabihin ko, ay malalayo kayo sa mga krimeng katulad ng ginawa niyo kagabi doon sa mga tagong kabahayan. Kung naniniwala kayo sa mga sinasabi ko, sumunod kayo sa akin. Kung hindi naman, papayagan ko kayong makalampas. Hindi ko kayo pipigilan sa gusto niyong gawin. Pero pinaaalalahanan ko na kayo na magiging mapanganib ang gagawin niyong paghihiganti. Nagkatinginan sina Leia at Nora at matagal na nag-isip kung sasang-ayon ba sa sinasabi ni Tatang Tiburcio. Pero sa huli nagkasundo rin ang kambal dahil wala naman daw mawawala sa kanila kung sasama sa matandang estrangherong nagsasabi na siya'y albularyo. Tama ang naging desisyon niyo, kambal. Alam kong gusto niyo ng katarungan sa lahat ng nangyayari ngayon sa inyong buhay. Lahat tayo ay kailangan ng hustisya, pero ang hustisya ay may sariling panahon. At kailangan nating hintayin ang pagdating nito sa tamang oras. Makalipas ang higit 3 oras, sa pangunguna ni Tatang Tiburcio ay nagtungo sila sa isang abandonadong kamalig sa paanan ng bundok. Doon niya tinuruan ng kambal kung paano kontrolin ang kanilang mga bagong anyo. Sa tuwing sasapit ang gabi ay magsisimula kayong maging aswang. At ang sino mang may sariwang dugo at karne na makikita nyo ay walang awa niyong papatayin. Ano pong gagawin namin para makontrol ang pagbabago namin ng anyo, Tatang? Ikinalulungkot kong sabihin pero hindi nyo makokontrol ang pagbabagong anyo. Matibay ang sumpa ng itim na engkanto patungkol dyan, Pero ano po? pero magagamit nyo ang pagiging aswang sa tama kung hindi nyo hahayaang kainin ng galit ang inyong pag-iisip. At bukod doon, ay turuan nyo ang sarili nyo na hayop lang ang kainin sa halip na tao. Paano po namin gagawin yun kung matibay ang sumpa ng itim na engkanto? Hindi sakop ng sumpa ang inyong kaisipan. Kaya kung mapapansin nyo, sa tuwing nagpapalit kayo ng anyo, ay alam nyo pa rin ang nangyayari sa paligid. Matibay na katunayan yon na walang kapangyarihan ng sumpa ng itim na engkanto sa pag-iisip nyo. Hindi niya kayo kontrolado, pero malakas ang bulong niya. At kung hindi nyo yun hahayaan na maghari, ay magtatagumpay kayo. Kailangan nyo pa rin makatikim na sariwan dugo at karne para manatili ang inyong lakas. Ang magiging kaibahan lang ay hayop na ang dapat nyong kainin at hindi na tao. Sa ganong paraan ay mababawasan ang bigat sa inyong kalooban sa tuwing magiging aswang kayo. Makakabalik pa po ba kami sa dati? Kaya niyo po ba talagang alisin itong sumpa ng engkantong itim sa amin ni Leia?
Ang aswang uhong ay may kakayahang padilimin ang loob ng isang tao o linisin ito. Depende kung anong landas ang tatahakin nyo. Kung sa paghihiganti, baka tuluyang kayong mawala. Pero kung ang layunin ay pagbawi ng hustisya, maririnig kayo ng langit. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang pinakaunang sangka para ibalik kayo sa dati ay ang laman mismo ng kalooban ninyo. Kung ano ang pipiliin nyo, paghihiganti ba o pagkamit sa hustisya? Paano po namin mababawi ang lahat? Paano po namin mapaparusahan ng mga pumatay kay Mama at Papa, pati ang sumira sa buhay namin? Kung di po kami maghihiganti kay Tio Freddy at Tia Aguilar, paano po namin makakamit ang hustisya, Tatang? Katulad ng sinabi ko kanina, ang pinakaunang sangkap ay ang mismong laman ng inyong kalooban. Sa inyo pa rin nakadepende kung makakabalik kayo sa dati o mananatili sa pagiging aswang habang buhay. Nagkatinginan lang ang magkapatid matapos yung marinig sa matandang albularyo. Pagkatapos ng seryosong pag-uusap ay hinainan na sila ng makakain. Pinainom na rin sila ng mabisang tsaa na pampakalma at pampalinaw ng kaisipan. Pansamantala muna rin silang pinagpahinga dahil sa gagawing orasyon maya-maya. At mabilis na ngang lumipas ang oras. Pasado 5:30 ng hapon ay sinimula na ni Tatang Tiburcio ang orasyon. Gamit ang husay niya sa patungkol sa mga bagay na hindi pangkaraniwan ay nagbitiw siya ng kakaibang orasyon sa kambal. Habang nakahigay damang-dama ni Leia at Nora ang pagdaloy ng kakaibang enerhiya sa kanilang katawan. Maligamgam yun at nakakaginhawa sa pakiramdam. Kaya halos makatulog sila. Natapos ang orasyon eksaktong 6:00 ng gabi, kung saan lumubog na ang haring araw. Tatang, magpapalitan niyo na po kami bilang aswang uhong. Magtago na po kayo sa ligtas na lugar dahil baka kung ano pang magawa namin sa inyo. Saan naman ako magtatago sa kagubatan, Leia at Nora? Ngayon nyo masusubukan ang sinabi ko sa inyong pagkontrol sa inyong isip habang nasa katauhan ng pagiging aswang. Tatang naman! Nasisiraan na po ba kayo ng ulo? Kapag naging halimaw kami at nakain ka, sino na pong tutulong sa amin, ha? Kaya nga dapat nyong kontrolin ang mga sarili nyo. Hindi ako aalis dito at tutunghayan ko kung paano kayo maging isang aswang. Sinubukang tumakbo ng kambal palayo sa matandang albularyo. Pero huli na, dahil unti-unti na nga silang nagpalit ng anyo bilang aswang uhong. Kahit si Tatang Tiburcio ay nagulat nang makita ang kakaibang anyo ng aswang uhong. Ito rin kasi ang unang pagkakataon niyang makakita ng ganong klase ng nilalang. Nilalang na galing sa sumpa at binigyang buhay ng itim na engkanto. Grabe ang sumpang iginawad sa inyo ng itim na engkanto. Pero mapagtatagumpayan nyo yan dahil wala pang alagad ng kadiliman na nagwagi. Nagsimulang umatungal ang mga aswang uhong at nagpagala-gala ang mga nakausli nilang mga mata na parang suso. Ang mga bibig nilang parang balon ay panay ang pagdama sa paligid hanggang sa maamoy na nga nila ang matandang albularyo. Nang makita nila si Tatang Tiburcio na nakatayo sa isang sulok habang nakangiti, ay tila nanabik sila sa sariwang dugo at karne. Sabay na umungol ang magkapatid na aswang at mabilis na tinungo ang Ginoo. Nagbanggaan pa sila hanggang sila na naglaban dahil gusto nilang solohin ang matandang lalaki na hindi umaalis sa pwesto nito. Pakinggan nyo ang puso ng bawat isa dahil konektado kayong kambal. Labanan nyo ang bulong ng sumpa sa inyong utak at huwag nyo silang hayaang mamayani. Natumba ang Ginoo matapos ang mahawi ng nagtutulakang aswang. Nasugatan siya sa braso kaya tumagas ang masaganang dugo mula roon. Ilang saglit pa ay may maliit na kabuting itim na tumubo sa nasugatan niyang braso. At nang kumalat ang dugo, ay lalong nagwala ang aswang dahil sa pagkatakam. Sabay ang mga yun na lumundag kay Tatang Tiburcio. Pero bago pa sa lantakan ay tumigil din ang dalawa. Nora! Tumigil ka! Si Tatang Tiburcio yan!
Kapag pinatay mo siya, wala nang tutulong sa atin. Hindi na natin makakamit ang totoong hustisya para kay Mama at Papa. Nagugutom na ako! Isang malakas na suntok ang ginawa ni Nora sa kanyang sarili hanggang sa matumba siya. Tatang! Tulungan niyo po kaming makamit ang hustisya para kay Mama at Papa! Gusto ko pong mapagbayaran nila Tio Freddy at Tio Aguilar ang mga ginawa nila. Ang pagpatay sa magulang namin. Ang pagkuha sa lahat ng ari-arian namin. Ang pananakit, pangalipusta, at pagtatangka sa buhay namin ni Leia. Dapat po mapagbayaran nila ang mga yan. Mangyayari ang mga yun, Leia at Nora. Mabibigyan sila ng hustisya at mababawi niyo lahat ng nawala sa inyo, maging ang inyong mga katauhan. Sa ngayon, kailangan niyo muna ng sapat na lakas. Isinama sila ni Tatang Tiburcio sa likuran ng tinutuluyan nila at kinuha roon ng matandang Ginoo ang natutulog na baboy ramo. Ito ang pinakain niya sa magkapatid. Matapos lantakan ni Leia at Nora ang nasabing hayop, ay napunan na ang gutom nila. Tinubuan ng mga itim na kabuti ang iba't ibang bahagi ng katawan ng kaawa-awang baboy ramo. At kinuha ni Tatang Tiburcio ang mga kabuting ito. Sa tulong ng mga ito, ay makakalaya kayong dalawa sa sumpa ng itim na engkanto. Maraming salamat po talaga, Tatang. Huwag mo na kayong magpasalamat sa akin dahil hindi ko pa nagagawa ang pangontra. Magpapasalamat pa rin po kami dahil napakalaki na po ng itinulong niyo sa amin, Tatang. Maraming salamat po talaga. Salamat din sa pagtitiwala niyo sa akin. Napayak na lamang ang dalawang aswang uhong habang nakatingin sa kaawa-awang baboy ramo na lasog-lasog na ang katawan. Pagkatapos ng mga pangyayaring yun, ay unti-unti na ngang nakontrol ng kambal ang kanilang mga sarili. Hindi na sila nahihirapan sa tuwing nagpapalit ng anyong aswang uhong. Gabi-gabi naghahanap sila ng kahit anong hayop sa gubat at ito ang nilalantakan nila. At pagsapit ng umagay saka lamang sila bumabalik sa tahanan ni Tatang Tiburcio. Ang ginagawa naman ng matandang albularyo ay kinukuha niya mga naiwang itim na kabuti. Ito ay para magamit sa paggawa ng pangontra sa sumpa ng itim na engkanto. Makalipas ang 2 linggo, ay nagsagawa ng ikalawang orasyon ng matandang lalaki. Dahil doon ay mas lalong nakaramdam ng pag-asa ang kambal. Hindi na sila natatakot sa bulong ng sumpa dahil binabaliwala na lang nila ito sa tuwing nasa anyo silang aswang uhong. Nang akala nilang ayos na ang lahat, ay bigla namang may dumating na hindi inaasahang pagkakataon. Biyernes ng gabi kung saan bilog na bilog ang buwan at malakas ang kapangyarihan ng kadiliman. Habang nasa kakahuyan ng kambal at naghahanap ng malalapang hayop, si Tatang Tiburcio naman ay ipinagpapatuloy ang paggawa ng espesyal na gamot. Walang ano-ano'y biglang dumating ang isang grupo ng mga ngaso na naghahanap ng matutuluyan. Wala silang alam sa mga nilalang sa gubat, pero may narinig daw silang kwento tungkol sa 2 halimaw doon na pumapatay sa mga hayop na tinatarget din nila. Tinanong si Tatang Tiburcio ni Sulimana na pinuno ng mga ngaso patungkol sa kumakalat na balita. Ang sabi pa'y marahil yun din daw ang pumatay sa mga tao sa mga bahayan nung nakaraan. Katakataka nga raw na tinubuan ng mga itim na kabuti ang mga biktima sa lugar na yon. Pasensya na pero sa tagal ko na sa gubat na ito, wala akong nakikitang mabangis na hayop. Tila hindi kumbinsido si Suleiman at ang kanyang grupo sa sagot ng matandang albularyo, kaya hindi kagad sila umalis doon. Mula naman sa di kalayuan, habang nilalantakan ni Leia at Nora ang hayop na nabiktima nila, ay naramdaman nila ang panganib. Nora, naririnig mo ba at nararamdaman ng mga yon? May ibang tao sa bahay ni Tatang Tiburcio, bukod sa kanya. Naaamoy ko nga ang mga sariwang dugo at karne nila. Siyam na katao sila ron. Bumalik na tayo. Nararamdaman kong nanganganib si Tatang sa kanila. Tama ka.
Humanda silang lahat kapag sinaktan nila si Tatang Tiburcio. Dali-dali nilang binitiwan ng isang kabayong wala na ring buhay. Pag-alis nila roon ay tinubuan kagad yun ng mga itim na kabuti. Nang nasa labas na sila ng bahay, ay napansin nilang may 4 na katao sa labas na may mga hawak na barel. Maingat na nagtago ang kambal para hindi sila maramdaman hanggang sa napatingin sila sa bintana. Doon nga'y nakita nilang sinasaktan ni Suliman si Tatang Tiburcio at pinaamin patungkol sa sinasabing mabangis na hayop. Pagkakita roon ni Nora ay kaagad na nanlisik ang mga mata niyang nakaluwa. Kitang-kita ang galit sa kanyang muka dahil naalala na naman niya kung paano sila inalipusta ni Tio Freddy at Tia Aguilar. Nora, huwag kang tutuloy. Mas lalo lang malalagay sa alanganin si Tatang. Maiwan ka rito kung gusto mo, Nora. Pero hindi na ako papahayag na may masaktan pa ang mga taong mahilig mang-api sa mahihina. Wala nang nagawa si Lea dahil dali-daling lumabas sa pinagkukublihan si Nora. Nang makita siya ng 4 na taong nasa labas ng bahay, ay ganun na lamang ang gulat at takot ng mga ito. Sa unang pagkakataon kasi, ay nakakita sila ng isang halimaw na parang suso ang pagmumukha. Sumalakay ang dalagitang aswang at sa taranta ng isang lalaki ay natumbas at nakalabit niya ang gatilyo ng barel na tumama sa dalawa niyang kasamahan. Nagulat ang mga tao sa loob, lalo na nang pumasok ang isa pang lalaki at nagsisisigaw na may halimaw sa labas. Hindi na nga nag-aksaya ng oras si Nora. Sinalakay ang lalaking nadama na babarilin sana siya. Nang lalantakan niya na ito, ay pinigilan niya ang sarili. Kaya sa halip na kainin ay pinatulog na lamang niya ito ng suntok. Lumabas na rin si Lea sa pinagtataguan nito at sumunod sa kambal niyang pumasok na sa loob. Pagdating nila roon, ay takot na nakakubli si Suliman kay Tatang Tiburcio habang nakatutok dito ang sandata. Tinutukan naman sila ng baril ng 5 lalaking naroon. Bitiwan niyo si Tatang at umalis na kayo sa lugar na to! Pinapangako ko sa inyo na walang masasaktan! Sa halip na makinig, ay lalo lamang nilang tinutukan ng baril sa noo ang matandang albularyo. Kaya mas lalong naudyukan si Nora na gumawa ng hindi maganda. Ayaw niyo talagang makinig, ha? Nora, maghunos dili ka! Anong maghunos dili? Papatayin na nila si Tatang Tiburcio at hindi ko nahahayaang may mamatay pang mahalagang tao sa buhay ko! Mapag-uusapan pa natin. Nagpaputok na ng baril ang isang takot na lalaki, kaya galit na sumalakay si Nora sa kanila. Ganun na rin ang ginawa ni Lea. Nang gabing yun, ay hindi na napigil ni Nora ang sarili. Dumanak ang dugo sa loob ng bahay ni Tatang Tiburcio. Napatay ang 7 lalaking mga aso. May butas ang tiyan, may bali ang leeg, may naputol ang mga braso at ulo, at may nahati ang katawan. At nang pupuntiryahin na ni Nora si Sulimana, ay tinulak nito ang matandang lalaki at dali-daling tumakbo. Sumunod pa ang dalagitang aswang sa labas, pero nakita niya na nagising ang isa pang lalaki na pinatulog niya kanina. Tumabi ka sa daanan! Walang kaabog-abog niyang sinuntok ang tiyan ng lalaki at tumagos ang kamay niya sa likuran nito. Hindi pa siya nakontento. Dahil gamit ang malabalon niyang bibig, ay nilamon niya ng buo ang ulo ng nasabing lalaki. Nagtalsikan ng mga dugo at nangisay yun hanggang silumagpak sa sahig. Dahil doon ay parang nakaramdam ng kakaibang sensasyon si Nora matapos muling makatikim ng sariwang dugo at karne ng tao. Ang sarap sa pakiramdam. Mas masarap talaga ang lasa ng tao kesa sa hayop. Nagugutom pa ako. Kaya humanda kang lalaki kang pinuno ng mga ngaso na tumakas. Hindi ka na makakaalis sa gubat na to ng buhay! Susundan pa sana niya si Sulimana, pero lumabas na rin si Lea at Tatang Tiburcio at pinigilan siya. Nora, tama na! Nalulunod ka na naman sa kapangyarihan at bulong ng itim na engkanto. Labanan mo yan. Huwag ka magpasakop sa galit. Papatayin ko silang lahat at hindi niyo ako mapipigilan! Nora, pakinggan mo ang puso mo.
Hustisya at katarungan ang ninanais mo, hindi ba? Hindi ang paghihiganti. Lumaban ka! Tumigil na kayo! Ah! Dahil doon ay gumamit na si Tatang Tiburcio ng isang orasyon at mahiwagang likido na nasa garapon. Isinaboy niya yun sa nagwawalang aswang uhong na kaagad nakatulog. Ano pong ginawa niyo kay Nora? Pinatulog ko lang siya. Kaya huwag kang mag-alala. Nakapatay na naman po siya at nakatikim ng sariwang dugo at karne, Tatang. Ano na pong mangyayari kay Nora? Hindi na po ba siya makakatakas sa sumpa ng pagiging aswang uhong? Leia, pasensya na. Pero hindi ko rin alam ang sagot sa tanong mong yan. Ilang saglit pa ay dinala na nila sa loob ang natutulog na aswang. At kinuha na muna ni Tatang Tiburcio ang mga itim na kabuting tumubo sa katawan ng mga biktima ni Nora. Inilibing din nila ang mga yon sa likod ng bahay. Leia, kailangan na nating umalis dito. Siguradong pagsikat ng araw ay babalik ang lalaking yon para hulihin kayo. Kayo na lang po ang umalis, Tatang. Wala po kayong kasalanan sa mga nangyari. Kaya kami na lang ni Nora ang haharap sa pagbabalik nila. Hindi ko pwedeng gawin yon. Hindi ko kayo pwedeng iwan hanggat hindi ko natatapos ang misyon ko sa inyong magkapatid. Kaya kahit ipagtulakan niyo ako, hindi ko kayo iiwan. Magmadali na tayo bago pa sila magbalikan dito. 2 linggo pagkatapos ng insidente, ay mabilis na kumalat ang balita patungkol kay Tatang Tiburcio na nag-aalaga raw ng mga halimaw. Naging wanted siya sa mga karatig bayan at baryo sa pag-aakala na alaga niya ang kambal na aswang uhong na ginagamit niya sa pagpatay. Ang laking pagsisisi naman ni Nora sa kanyang nagawa, pero pinayuhan siya ni Tatang Tiburcio na tanggapin na lamang ang nangyari. At sa tulong pa ng matandang albularyo ay mas lalong natutunan ng kambal na makontrol ang kanilang mga sarili. Nagpalipat-lipat sila ng pinagtataguan sa gubat hanggang sa maisipan na nilang magpunta sa baryo. Naisip kasi nilang mas madali silang makakapagtago sa maraming tao kaysa sa gubat kung saan ay kabisado rin ang mga mangangaso sa pangunguna ni Soliman. Hanggang sa dumating na nga ang araw na nakabalik na sila sa munting lawa, ang baryong sinilangan ni Leia at Nora. Nanahan sila sa maliit na kubo sa dulo ng baryo at doon ay nalaman nila na namumuhay ng marangya sila Mang Freddy at Aling Aguilar. Pag-aari na nila ngayon ang bahay ni Rafa at Ella, ang lupa ng patahian at pati na ang lahat ng perang ipon ng yumaong mga magulang na nakadeposito sa bangko. Napakuyom na lamang ng kamao si Leia at Nora matapos malaman ng mga iyon at pilit nilang kinokontrol ang galit upang hindi na maulit ang nangyaring pagpatay nila sa mga mangangaso. Isang gabi, nagtungo sa isang yungib si Tatang Tiburcio upang magnilay-nilay. Kaya naman napagpasahan ng kambal na gumala sa baryo. Tinungo nila ang dating bahay at nakita nila ang sakim ng mga tiyo at tiya. Ang kakapal ng mga mukha nila. Talagang kinuha na nila ang lahat sa atin, Leia. Nagagalit din ako, Nora. Pero kalamahin natin ang mga loob natin. Dahil kung magkataon, baka maulit yung nangyari noon. Pinipilit ko, Leia. Pinipilit ko. Pero ngayong nakita ko sila ulit, paulit-ulit na sumasagi sa isip ko yung mga ginawa nila sa atin. Yung pangalipusta at pagpapahirap nila na hindi makatao. Tapos na yun, kapatid ko. At nakaraan na. Isang masakit na nakaraan na dapat na natin burahin sa isipan natin. Huminga ka lang ng malalim. Huwag mo na yung isipin pa. Maghintay na lang tayo ng oras bago gawin ang plano natin. Hinawakan nila yan ng mahigpit ang kamay ng kakambal at pagkatapos ay pareho silang saglit na pumikit at huminga ng malalim. Tumigil lamang sila nang marinig ang pag-uusap ni Tio Freddy at Tia Aguilar.
Nakakakilabot ang balita sa gubat, Freddy. Mahal, sabi ng ilang mga ngaso, may isang matandang araw na nag-aalaga ng mga halimaw. Ang pagkakadescribe pa nga parang suso ang ulo tapos malagkit daw. Sinalaka yung 9 na mga ngaso at isa lang ang nakatakas sa kanila. Imbento lang yun ng mga mangangaso para wala silang maging kahati sa gubat. Mag-iimbento ba ng gano'n si Suliman? Siya nga yung mga ngasong natirang buhay. At yung mga kasama niya naiwan dun sa gubat. Nung bumalik nga raw sila, nakalibing na yung mga yon. Kalat na sa mga baryo at baka nga sa buong probinsya pa Hindi lang ibinabalita dahil ayaw ng kinauukulan na magpanik yung mga tao. Siyempre, maaapektuhan ng turismo sa probinsya. Naku, si Suliman, adik-adik naman yung isang yun. Sa kakagamit niya ng pinagbabawal na gamot kung ano-ano na nakikita niya. Baka nga mamaya siya lang talaga ang pumatay sa mga kasama niya dahil sa kaadikan niya. Hindi ako magugulat na isang araw nasa mental na yun o kaya nasa kulungan. Natigilan ng mag-asawa dahil nagulat sila nang biglang mabasag ng salamin ng bintana. May tumama kasi roon at nang tignan nila ay isang patay na pusa na may nakatubong itim na kabute sa iba't ibang parte ng katawan. Nanlaki ang mga mata ni Aling Aguilar kaya dali-dali siyang napayakap sa asawa. Naku, Freddy! Yan yung kumakalat na balita na pumapatay ng mga hayop na tinutubuan ng itim na kabute. Yan raw yung alaga ng matanda doon sa gubat, sabi ni Suliman. Nandito na sa baryo natin yung halimaw! Huwag ka nga magsabi ng kung ano-ano, mahal. May nananakot na naman sa atin o nagbabanta kaya ganito. Hindi nila matanggap na tayo na ang may-ari ng patahian ng dati nilang amo. Natigilan na ang mag-asawa sapagkat mula sa bintanang nabasag na salamin ay sumulpot ang 2 aswang uhong. At katulad nga ng mga nababalita, mukha itong mga suso na luwa ang mga mata at parang balon ng bibig na maraming ngipin. Subalit ang katawan ay halintulad sa tao. Kamusta na po, Tiyo at Tia? Ang tagal din po nating hindi nagkita. Tiyo at Tia? Anong ibig sabihin nito? Sino kayo? Ang bilis nyo naman po yatang makalimot ngayon. Hindi nyo po ba kami na-miss? Anong sinasabi niyo, mga halimaw kayo? Kanina lang po, pinagkakwentuhan ninyo ang tungkol sa amin. Ang mga halimaw na kinatatakutan ng lahat ngayon, lalo na sa gubat. Kung ganon, Sila nga yung mga halimaw, mahal! Umalis na tayo rito! Hindi lang kami basta mga halimaw. Kami ang kambal niyong pamangkin na walang awa niyong iniwan sa gubat at pinagmalupitan. Lea? Nora? Kami nga. At oras ng paniningil ng hustisya. Biglang lumundag si Nora at kinadyakan si Freddy sa dibdib. Mabilis na tumilapon ang Ginoo sa dingding. Kaya mas lalong natakot ang tiyahin nilang sigaw ng paghingi ng tulong. Tumakbo ang ginang pero sinundan ito ni Lea. Nag-focus lang si Nora sa tiyuhin nilang nangihina matapos mabalian ng balakang. Maya-maya'y bumalik na rin si Lea. Hatak-hatak sa buhok si Tia Aguilar na sigaw pa rin ang sigaw dahil sa takot. Isa pang sigaw mo, Tia. Tatanggalin at hahatakin ko yung dila mo. At sisiguraduhin kong hindi ka na makakapagsalita kahit kailan. Nanahimik ang ginang habang napapayak at napapahina lang dahil sa pagkagimbal. Pinagtabi silang mag-asawa sa isang sulok at hinarap ng mga aswang uhong. Naalala niyo ba ang pagtapon sa amin at kung paano niyo kami pinahirapan ng paulit-ulit hanggang sa iwan niyo kami sa gubat, ha? hindi ko naman talaga ginusto yun. Itong asawa ko may gusto kaya siya ang parusahan niyo. Wala ka pa rin pagbabago, Tiyo. Pinapasa mo pa rin palagi sa ibang ginawa mong kasalanan.
Oh, tama! Wala akong kasalanan! Sumusunod lang ako sa gusto ng asawa ko. Mga pamangkin, si Freddy ang nagplano ng pagpatay sa tatay at nanay ninyo. Hindi ko gusto yun. Kaya parang awa nyo na. Siya lang ang patayin nyo. Isang malakas na sampalang pinadapo ni Nora sa kanyang tiyahin. Sinundan pa yun ng pagsuntok at pagsabunot hanggang sa tila malamog ang mukha ng ginang. Tumigil lamang siya dahil nagmakaawa na yun ng gusto at isa pa'y duguan na ang mukha nito sa dami ng tama. Mga halimaw kayo! Hindi kayo mga pamangkin ko! Kayo ang lumikha sa amin! Kung hindi nyo kami iniwan nun sa gubat, hindi kami magiging ganito! Kayo ang dahilan kung bakit kami napaglaruan ng engkantong itim at nabigyan ng hindi katanggap-tanggap na sumpa. Kayo dapat ang maging mga halimaw, hindi kami! Patawarin niyo kami! Hindi namin alam na mabubuhay pa kayo! Hindi namin intensyong... Sinungaling! Alang ang kaluluwa mo, Tiyo! Tandang-tanda ko pa ang sinabi mo noon bago mo kami iwan dun sa gubat. Kung nagawa mong patayin ng tatay namin, kami pa kaya? Di ba yun nagsabi mo? Kaya ngayon, humanta ka! Ibinuhos ni Nora ang buong lakas niya sa pagsipa sa kaliwang paa ni Tio Freddy. Nabali yun at halos maputol habang ang Ginoo ay sigaw ng sigaw sa tindi ng sakit. Halos magwala siya dahil sa nararamdaman habang ang asawa niya ay takot at pag-iyak lamang ang tugon sapagkat wala silang magawa. Mas masakit pa dyan ang naramdaman namin noon. At hanggang ngayon, hindi napapawi ang sakit dahil naiwan sa amin ang sumpa. Kaya anong sinasabi mong patawad, ha, Tiyo? Nagpapatawa ba kayong dalawang mga sakim kayo? Patawad lang ba ang kapalit ng pagkamatay ng mga magulang namin? Hindi nyo na maibabalik ang buhay nila at hindi nyo kami maililigtas sa pagiging halimaw. Kaya hindi namin tatanggapin ang paghingi ninyo ng tawad dahil alam namin na hindi yung tao sa puso ninyo. Sinisiguro ko sa inyo, Tio Freddy at Tio Aguilar, mas higit pa sa paghihirap namin ang paghihirap na mararanasan nyo! Sasaktan pa sana ni Nora ang mag-asawa pero biglang sumulpot si Tatang Tiburcio sa gilid ng pintuan. Nagulat din ang kambal dahil di nila sukat akalain na babalik na kaagad ang matandang albularyo. Tama na mga anak. Hanggang dito lang yan. Huwag niyong hayaan ang galit na tapusin ang inyong pagkatao. Kapag pinatay niyo sila ngayon, siguradong hindi niyo makakamit ang tamang hustisya. Hindi rin matutuwa ang mga magulang niyo dahil binabahira niyo na naman ang kasalanan ng inyong mga kamay. Dahil sa sinabing yun ni Tatang Tiburcio, ay napayak na lamang sa galit sina Leia at Nora. Pero sa huli, ay sinunod nga nila ang sinabi ng matandang albularyo. Hindi namin kayo papatayin, pero gagawin nyo ang lahat ng sasabihin namin. Una, hindi niyo po sasabihin sa kahit kaninong tao ang tungkol sa pagiging aswang uhong namin ni Leia. Pangalawa, isusuko po ninyo ang mga sarili ninyo sa pulis. Aaminin ninyo na pinatay niyo po mga magulang namin. At sasabihin niyo po sa mga tao na hindi totoo ang ipinagkakalat ninyong chismis tungkol sa pagkakaroon ng kalaguyo ni Mama. Kaya siya pinatay ni Papa. At nag-suicide ang Papa ko dahil doon. Lilinisin niyo po ang pangalan ng mga magulang namin at harapin ninyo ang mga kaso laban sa inyo. Pangatlo, ibabalik niyo po sa amin ang lahat ng kinuha niyo. Itong bahay ng mga magulang namin, ang patahian at ang iba pa. Sa ganoong paraan po mapagbabayaran ninyo ang lahat ng kasalanan ninyo sa mga magulang namin at sa amin. Kapag hindi po kayo tumupad sa usapan, kapag binunyag niyo po ang pagkatao namin ni Leia, kahit saan po kayo magpunta, siguradong mahahanap at mahahanap pa namin kayo. Sa pagkakataon pong yun, ay hindi ko nasusundin ang mga payo ni Tatang Tiburcio. Hahatakin ko po ang dila mo, Tia Aguilar, at ipupulupot ko sa buong katawan mo.
Tutukutin ko rin ang mga mata mo. At sinisiguro kong mahihirapan ka ng husto. Pero hindi kita basta-basta papatayin kahit na gustuhin mo na. Ikaw naman po, Tio Freddy. Hindi lang ang isa mong paa ang mababali, kundi ang kabila pa po. Pati ang mga kamay mo. Pagagapangin po kita sa lupa habang nabubuhay ka. Dahil sa matinding takot, ay wala nang nagawa ang mag-asawang Sakim, kundi ang sundin ang sinasabi ng kanilang mga pamangkin. Matapos magkasundo'y nila kaagad sa pagamutan ng mag-asawang Freddy at Aguilar. Gabi-gabi silang binabantay ng kambal na aswang uhong upang siguruhin na tutupad sila sa usapan. Nang magamot na sila, ay siniguro ng kambal na isusuko ng dalawa ang mga sarili sa pulis. Umamin nga ang mag-asawa sa kanilang pagkakasala. Kaya nahatulan sila ng habang buhay na pagkakabilanggo. Makalipas pa ang ilang linggo, ay tuluyan na ngang nakabalik sa kanilang bahay sina Leia at Nora. Sinama na rin nila si Tatang Tiburcio, na hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin ng mga kinauukulan dahil sa maling bintanga. Pasado 5:00 ng hapon, isang buwan matapos makulong sina Tio Freddy at Tia Aguilar, ay kagagaling lang ng kambal sa tahian. Tumireso kaagad sila sa basement ng bahay, kung saan ay naabutan nila roon si Tatang Tiburcio na patuloy pa rin sa pagbuo ng gamot na pangontra. Kumusta ang negosyong patahian? Ayos naman po, Tatang. Ang galing nga po ni Aling Adel eh. Sa bagay po, gamay na gamay naman niya ang tahian. Kaya siya na rin muna ang pinahawak namin habang wala pa kami sa edad na 18. 2 taon na lang ang hihintayin nyo, kaya kaunting tiis na lang. Kaya nga po eh. Oh, Nora, bakit natatahimik ka dyan? May problema ba? Wala naman po. Napapaisip lang po ako at medyo malungkot. Bakit ka naman nalulungkot? Napakulong naman na ang Tio Freddy at Tia Aguilar nyo, ha? Iniisip mo pa rin ba na ilagay sa kamay mo ang batas, ha? Hindi po yun ang iniisip ko. Ang nasa isip ko po ngayon, kami ni Leia ay malaya na. Pero kayo po, Tatang, nandito pa rin at nagtatago sa basement dahil sa amin. Kundi po dahil sa amin, lalo na sa akin. Sana po ay malaya ka na rin nagagawa ang gusto mo ngayon. Hindi ka na pinaghahanap ng mga kinauukulan at pinagbibintangan na masamang albularyo na nag-aalaga ng mga halimaw na pumatay sa ilang mga inosenteng tao. Kabilang na po yung nabiktima namin ni Leia, pati po yung mga mangangaso. Nako, huwag mong pakaisipin yun, Nora. Mas ayos na rin sa akin ang ganito dahil makakafocus ako sa paggawa ng pangontrang gamot para makabalik kayo sa dati. Nandyan naman kayo para kumuha ng mga kailangan kong halamang gamot. At isa pa, ligtas naman ako rito sa basement at nabibigay naman ang lahat ng pangangailangan ko. Pero nakakakonsensya pa rin po na imbis na kami, kayo po tuloy ang tinutugis ng grupo ni Suliman, pati ng kinauukulan. Tama po si Nora, Tatang. Pasensya na po kayo talaga. Masyado na naming pinabibigat ang pasanin ninyo. Sabi ko naman sa inyo, huwag niyo kong alalahanin, Leia at Nora. Basta magpatuloy lang kayo sa pagkontrol sa sarili niyo at malapit ko nang matapos ang pangontra. Kaunting tiis na lang at tuluyan na kayong makababalik sa dati. Matapos magpasalamat ng magkapatid, ay sabay nilang niyakap ang matandang lalaki na tumayo na rin bilang bago nilang ama. Lumipas pa ang mga araw at linggo at naging maayos naman ang routine ng kambal. Pasado 12:00 ng gabi, nagtungo na sila kaagad sa masukal na gubat para humanap ng mabibiktimang hayop. Mas naging maingat na sila kaysa sa dati dahil marami ngayon ang rumoronda sa iba't ibang baryo. Ito nga'y dahil sa pagtaas ng bilang ng mga namamatay na hayop gabi-gabi. Mas tumindi kasi ang gutom na nararamdaman ng kambala na tila hindi na sumasapat ang 1 o 2 hayop sa isang gabi. Nora, napansin mo ba na parang wala na tayong nakikita mga hayop sa gubat? Malamang dahil yun sa pag-iingat ng mga tao.
Bumalik na tayo sa atin at dun muna tayo pumunta sa babuyan. Sigurado ka dyan? Delikado ang babuyan na yun, lalo na at pag-aari ni Mang Soliman. Mag-iingat naman tayo Hindi tayo pwedeng magutom kahit isang gabi lang, Leia. Dahil magiging delikado para kay Tatang Tiburcio kapag nangyari yun. Kaya tara na, maghati na lang tayo sa biik na makukuha ko. Wala na silang sinayang na oras. Nagtungo sila sa babuyan ng mga ngasong si Soliman at kumuha ng biik. Sa kasamang palad ay nagising ang mga aso at kinahulan sila. Nagising din ang mga nasa bahay hanggang nakita ng mga yun ang 2 asong uhong. Galit na galit si Soliman habang pinapuputukan ng baril ang magkapatid. Dahil doon ay nabitiwan ni Nora ang biik at naiwan yun bago sila makaalis. Tinamaan din ng bala ng baril si Leia sa hita pero hindi niya yun ininda. Tumawid kaagad sila sa kabilang baryo at muling bumalik sa munting lawa. Pagdating doon ay nakita ni Tatang Tiburcio na iika-ika si Leia. Kaya lumapit siya sa dalawa at kaagad yung inalalayan. Anong nangyari? Bakit may tama ng bala si Leia? Kanina ko pa kayo hinihintay dahil may magandang balita ako sa inyo. Nabuo ko na ang pangontrang gamot at nandun yun sa basement. Kitang-kita ang tuwa sa mukha ng kambal matapos yung marinig. At nang papunta na nga sila sa basement ng bahay, ay biglang natigilan ng lahat matapos makarinig ng sasakyang dumating. Paglingon nilang lahat, ay nauna nilang nakita si Soliman na galit na galit. Nang masilayan ng mga ngaso si Tatang Tiburcio, ay wala na siyang inaksayang oras. Inutusan niya ang 9 na kasama na magpaulan ng pana. May ginawa kasi silang mga pana na disenyo para lamang sa mga aswang o kahit anong klase ng halimaw. Tumakbo ang matandang lalaki, pati ang 2 aswang uhong na nagtago kaagad. Naghiwalay sila, si Tatang Tiburcio sa kaliwa at ang magkapatid naman ay sa kanan. Nang mapatingin sina Leia at Nora sa Ginoo, ay nagulantang sila dahil may 2 tama na yun sa balikat at isa pa sa tiyan. Dahil doon ay parehong kumulo ang dugo ng kambal, hindi na sila nakapag-isip ng tama. Galit nilang sinalakay ang 10 katao, kabilang na si Soliman. Wala silang pinatay sa mga yun. Pinatulog lamang nila. At kahit galit na galit sila kay Soliman, ay hindi nila ito nagawang kainin. Nang makatulog na ang lahat, ay binalikan nila si Tatang Tiburcio na nanghihina na. Tatang, tutulungan ko po kayo. Tara po sa basement para magamot kayo. Huwag po kayong mag-alala. Magagamot po kayo, Tatang. Huwag niyo na akong unahin, Leia at Nora. Unahin niyo nang alisin ang mga natutulog na mga ngaso. Siguradong kapag nagising sila, susugod uli sila. Ay layo niyo muna sila sa lugar na ito. Pero paano po kayo? Bilis na, Nora. Ihahanda ko ng mga gamot na pangontra. At pagbalik niyo rito, inumin niyo lang ang mga yon. At sa loob ng 3 araw, doon niyo mararamdaman ang paglaya sa sumpa ng pagiging aswang uhong. Kahit nag-aalangan ng kambala, ay sinunod nila ang inutos ni Tatang Tiburcio. Gamit din ng sasakyan ay dinala nila sa malayo ang mga yun, at ang pinagmaneho nila ay ang isang lalaki na naunang nagising. Nang malayo na sila, ay nagulat sila sa ginawa ng kanyang kambala dahil pinagpapapatay nito ang mga sakay ng sasakyan at pagkatapos ay inihulog sa bangin. Siniguro ni Nora na wala talagang makakaligtas sa mga yun. Bakit mo ginawa yun, Nora? Para matapos na to, tara na at bumalik na tayo. Naghihintay na si Tatang Tiburcio. Wala nang nagawa si Leia kundi sumunod na lamang pauwi. Pagbalik nila sa bahay ay dumiretso sila sa basement kung saan ay naabutan nila si Tatang Tiburcio na nakaupo sa tapat ng 2 gamot na nasa garapon. Natutuwa silang lumapit sa matandang lalaki pero natigilan din sila nang biglang lumupaypay ang kamay nito. Doon kaagad na pagtanto ng kambala na may nangyari na sa albularyo. Sinubukan nilang isalba ang buhay ni Tatang Tiburcio pero huli na ang lahat
Dahil kanina pa pala yun namatay. Nag-iwan lamang yun ng sulat sa kanila kung paano gawin ang pangontra para kung sakaling may mga katulad nilang mapaglalaruan ng itim na engkanto sa kagubatan. Habang iniinom ni Leia at Nora ang pangontrang gamot, ay walang tigil ang pagtagas ng kanilang mga luha dahil sa nangyari. Binigyan nila ng maayos na libing si Tatang Tiburcio at nagpasalamat sila ng taus-puso dahil tunay na nakalaya sila mula sa sumpa ng itim na engkanto. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento ng kambal. Shout out po tayo kay Giza Nicole Velasco and Isaac Velasco. Hi din po sa mga anak nyo. Hi kay Richard Flores na lagi pong nag-aabang sa mga kwento natin. Salamat po sir. Hi kay Jocelyn Nazareno from Riyadh. Shout out sa mga taga Perez, Cavite. Galing po kay Teresita Villarmino. Hi kay Lady Dam. Shout out kina Samuel Tubosa, Dodong Tubosa, and Joy Cuevas Tubosa from Malaysia. Kamusta po kayo? Hi kay Eagle Eye Mar Sevilla from Nasugbu, Batangas. Hi kay Rexardo from Mabalacat City, Pampanga. Hi kay Marvin Villanueva. Hi kay Nanette Garcia from Cyprus. Shout out sa mga solid ingkong po natin, ang Delora family, Gonzaga family, at kay Beth Royo. Salamat po sa inyo. Shout out kina John Paul at Tricia na nasa Europe. Love you both, sabi po ni Mama Ami Yong. Shout out sa Azenar Goodies. Shout out sa Dumaplin family. Shout out sa Grefaldia and Imperial family. Shout out kina Prince Berlin Monsalud and Princess Angel Heart Monsalud. Kamusta po kayo? Shout out po sa lahat ng mga nasa Angie Oribe Garments. Hi po sa inyo. Hi kay Emma de la Cruz from Bacoor, Cavite. Shout out kina Ate Gaya, Nida, Alejandro, Fredo, Darlene at kay Nanay Nati from Catanduan, Quezon. Kamusta po kayo dyan? Shout out sa La Torre family from Q-Mart, Cubao. Hi kay Irma Umali from Italy. Hi kay Sally Albino from Kawayan City, Isabela. Shout out sa Team San Miguel, kay Ginea, Johan, JB, Sam, Apple, Eliza, Aldrin at Hannah. Kamusta po kayo? Alright, remind ko lang po sa mga nagre-request ng shoutout, palinaw lang po ng mga pangalan. Tsaka pasensya na po kung hindi ko nababati ang lahat. Kasi sa dami po na nagre-request, hindi po talaga kayang lahat eh. Pero babatiin pa rin po namin kayong mga hindi nabati sa mga susunod na upload po namin. Sana po huwag kayong magtatampo. Maraming salamat po sa inyo and God bless us all.